sikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sabay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Marjorie. Ano pong gagawin ninyo kapag sobrang mysterious ng boyfriend mo? Sa sobrang pagka-mysterious niya, di ko po talaga alam kung ano yung mga bagay na tinatago niya sa akin. Nagkakilala kami ni BF through common friends. Nung nagliligawan pa lang kami, palagi ko siyang kinukulit kung ano ba yung Facebook account niya. Para naman ma-add ko. Pero wala daw. Kahit yung mga kaibigan namin sinasabi na wala daw talaga siyang Facebook account. So ako naman, takang-taka naman ako. Meron pa bang tao sa panahon ngayon na walang Facebook account? Pero hindi ko na siya pinilit kasi baka wala naman talaga. Galing po siya sa probinsya, DJ Lindsay. Wala siyang kahit sinong kamag-anak dito na malapit sa amin. Nagtatrabaho lang siya kaya nakarating siya dito. Alam mo yung pakiramdam na parang may nagsasabi na alamin ko kung ano yung family history niya? Palagi akong may ganun na naiisip. Hindi ko alam kung saan ang gagaling. Kaya naman nung time na yon, ilang araw din akong nag-search ng pangalan niya. Yung apelyido niya, nickname niya. Hanggang sa nakita ko na merong pangalan na baliktad. Tapos, nung inopen ko, yung mutual friend namin is yung ilang mga kaibigan namin. Hindi naman naka-private yung account, kaya chinek ko. Alam mo, DJ Lindsay, merong mga pictures na nakatag sa kanya na pictures ng bata. Yun naman pala, may anak na siya. 5 years old na po yung anak niya, DJ Lindsay. Nung sinabi ko sa kanya yung nakita ko, wala siyang kahit anong reaksyon. Ayaw din daw niyang pag-usapan.
ang sabi niya, hindi siya kasal sa ibang babae. Yun lang. Siyempre nagalit ako. Kasi binibigyan ko na siya ng chance na mag-explain pero ayaw niya pa rin. Tikom yung bibig niya. At parang ayaw niya akong kumbinsihin na hindi niya ako niloloko. Paano naman yun? First boyfriend ko po, si BF. At sobrang bait niya po sa akin. Yun lang talaga yung concern ko eh. Pero tanong ko pa rin po kung itutuloy ko pa ba itong relasyon namin? O baka naman kailangan na hiwalayan ko na siya. Kasi ayaw naman niya magpaliwanag. Ayaw niya magkwento. Ayaw niyang pag-usapan. Paano naman ako matatahimik nun? DJ Lindsay, sana po matulungan po ninyo ako. Muli, ako si Marjorie. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Napakaraming sikreto ng kalalakihan. Hoy, di ba itadamay ang mga lalaking nananahimik? Hi! So magandang morning sa inyong lahat. Good morning po sa lahat ng mga pangga natin na Marjorie din ang pangalan. Barreto? Hindi ba itadamay si Madam Marjorie Barreto? Anywho, ito po ang lihim ng liham at syempre naman ako po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Oo. Si Lindsay na nahuhulog yung sleeves. Ewan ko ba sa damit na to kung ba't laging nahuhulog yung suot. Yung sleeves ko, ito, laging nahuhulog. Ganyan. Baka mamaya burles na ako dito. Gusto mo ba yung word na burles? Grabe naman yung antagal na nun ah. It's so 2000 and late. Wow! Ang kakahiya. Bakla. Ay nako, pangga syempre naman, pwede nyo rin po kami panoorin live on Facebook, facebook.com/energyfm1067 para makita mo ako and syempre naman para makapag-comment ka. Ano nga ba ang gusto mong sabihin, may a-advise mo dito kay Marjorie. Ang hirap makipag-deal talaga sa lalaking napaka-mysterious. May mga lalaki kasing talagang misteryoso, pero may mga lalaki din na nagpapanggap na pa-mysterious lang sila. Yung pa-pogi effect, yung pa-suplado, pa-mysterious effect, yung parang hindi mo alam kung anong nagaganap sa buhay niya. May mga ganyang lalaki. Oo. Pero ibang usapan naman kapag meron kang gustong malaman tapos ayaw naman isplok sa'yo nung jowa mo. Wow! Para kasing may tinatago na siya sa part na yun. Kasi alam mo na di ba? Kumbaga may ebidensya ka na, nakita mo na yung pictures, nakatag sa kanya, may junak, di ba? Pero bakit ayaw niyang pag-usapan? There must be something fishy about it. You know? Diba? So yun yung para sa akin. Ang hirap pag-usapan or pakiusapan ng isang lalaki kapag ayaw niya talaga magsalita. Well, kahit sino naman 'di ba? Mapalalaki, mapababae. Pag ayaw talagang sabihin kung ano yung katotohanan, napakahirap niyan. Ba't ka pa magsistay kung alam mo nang mahihirapan ka, 'di ba? Carry bumbum mo ba na every night nag-iisip ka kung meron ka bang ibang babae na natatapakan? Kasi hindi niya nga kayang sabihin sa'yo yung katotohanan ayaw niyang sabihin sa'yo 'di ba? So hindi mo ngayon alam kung ano ba yung katotohanan. Meron ba siyang ibang asawa? Meron ba siyang ilan pang anak? 'Di ba? Saan ba siya nakatira? Yun ba talaga yung totoong katauhan niya? So ang daming naging question mark. Kasi una, pangalawa at pangatlo sa lahat, 'di ba? Hindi mo siya talaga kilala from the very beginning. Kumbaga stranger siya. Napunta lang siya dito sa place ninyo. 'Di ba? So hindi mo alam kung anong background niya. Siya lang talaga yung pinaka-source ng lahat ng impormasyon mo. Pero anong gagawin mo kung yung pinaka-source of information ayaw magsalita?
Anong gagawin natin? Alam mo mag-effort ka, mag-research kang umuwi ka dun sa probinsya nila para lang malaman yung totoong pagkatao ng jowa mo. Grabe naman ang effort nun, bakla. Diba? So kung dyan pa lang sa part na yan, nahihirapan ka na, I don't think kailangan mo pa siyang i-pursue. I don't think kailangan mo pa siyang ituloy. Kasi bakla stress yan eh. Diba? Hindi sinabi sa'yo, major factor yun major discussion yun or major topic yun yung sabihin mo sa jowa mo na meron kang anak. Diba? Unless hindi mo ini-intend na tumagal yung relasyon ninyong dalawa. As in shota lang talaga, short time lang talaga. Diba? Kasi yung mga ganyang bagay dapat hindi yan para madiskubre pa ng kapareha mo o ng partner mo. Diba? Dapat sabihin mo agad yan na meron akong anak. Kasi kapag meron kang anak, dapat proud ka, di ba? Kasi ginawa mo yan eh. Yan ay laman ng iyong laman. Dugo ng iyong dugo. Di ba? Pero bakit hindi niya sinabi sa'yo? Kailangan mo pang madiscover ang mga bagay-bagay. So may tinatago at hindi natin alam kung ano pa yung mga bagay na tinatago niya. Diba? So if I were you, i-cut mo na, nako, wag na, mag-pack up ka na. Diba? Ikaw na nga yung nagpupumilit sa kanya na ikwento mo na bang katotohanan pa. Diba? Ang bait mo pa nga sa part na yan, kung ako yan, ay ayaw mo ikwento, di mo sinabi na may anak ka. O ano pang hindi mo sinasabi? Ayaw talaga magkwento. O sige, dyan ka na, mag-isa ka dyan. Bye! Diba? Kasi ano yun, major factor yun. Halika na nga, magbasa na nga tayo ng dito, ng comments dito. Sabi dito ni Yerej or YSREJ. O kung mahal niya yan, aaminin niya lahat para di ka nag-iisip ng kung ano-ano, di ba? Totoo yan. Sabi pa dito ni Vance, hiwalayan mo na yan ate. Una pa lang hindi na siya totoo sa relationship nyo. Napaka-red flag niyan. Totoo. Diba sabi naman ni Xiong Hu, hi DJ, bati mo naman kami dito sa Puting Bato ng magandang umaga sa lahat. Gandang umaga sa lahat! Mga taga Puting Bato. May pulang bato ba? Parang may pulang bato. May pulang bato ba na lugar? Parang biyak na bato pala yun. Ano ba? Sino ba? Sabi ni Jane, good morning DJ Lindsay. Happy Tuesday everyone. Sabi naman ni Je, magtanong-tanong siya sa mga kaibigan at pamilya noong lalaki. Tinago ng lalaki sa kanya, baka mamaya may asawa yan, kawawa naman. Move on na lang ate. Diba? Sabi ni Rosie, ay nako, may tinatago palang lihim yan. Sabi naman ni Arch, nako, may reason kung bakit siya very private. Maybe it is a very sore subject for him. Whatever the case may be, a clear dialogue is needed kung magpapatuloy pa ang relationship na yan. Wow! Oo. Pero alam mo yun, friendship, alam mo yun, pangga, tinatanong ka na diba? Kung talagang mahal mo yung tao, kung talagang head over heels in love ka rin sa tao na yan, diba? At seryoso ka with your intentions, hindi yan para pigain ka pa ng malalang malala, diba? Hindi yan para, alam mo yun, pilitin ka pa 100% para sabihin mo magmakaawa pa sa'yo. Sabihin mo na, ano ba talagang mali? Ano ba meron? Ganyan. Diba? Dapat dun pa lang kahit pa sobrang sensitive na subject niyan. Kasi may kinalaman yan sa kanilang relasyon. Siyempre, anak yan. So dapat nga inisplok yan automatically diba? Well, para sa akin lang naman, ewan ko po sa iba. Sabi dito, ang mahirap po dyan, pinagtatakpan siya ng kanyang mga kaibigan. Oh my God! Diba? You know what I'm saying? Charing. Ang mga kaibigan naman talaga ng jowa mo ay kaibigan ng jowa mo. Ang loyalty niyan ay wala sa'yo. Nandun sa jowa mo kasi una sa lahat, siya yung kaibigan, hindi ikaw. Wow! O diba? Sa lahat po na may mga diyan may jowa tapos naging barkada na rin yung barkada ng jowa nila. Always remember na ang kaibigan nila ay hindi ikaw. Ang kaibigan nila ay yung jowa mo. So yung loyalty ng mga yan pag nagkaipitan, itatago nila mga bagay-bagay at puprotektahan nila syempre yung kanilang kaibigan, 'di ba? Kaya si Hodang maglupasay ka diyan, kaya si Hodang umiyak ka diyan ng baga. Gusto mo yung baga? Diba? Kakampihan nila at syempre, isi-safe for safety yung kanilang kaibigan. Kaya huwag tayo masyadong magpapakakampante kapag naging kaibigan na natin yung yung mga kaibigan ng jowa natin, no? Diba?
Yung iba dyan, walang pakialam sa relationship ninyo kahit maghiwalay pa kayo. Yung iba naman, may lihim na hindi pag-agree sa'yo from the very beginning. Yung iba dyan, may inggit. Yung iba naman dyan, walang pakialam sa'yo, doon lang sa kaibigan nila. Okay. Pero may iba din naman na kapag naging kaibigan ka nila at alam na mahal ka ng jowa nila, i-embrace ka rin nila as their own, diba? Talagang kamag-anak, kaibigan yung turing sa'yo. May mga ganyan, iba't ibang klase ng barkada at kaibigan. Oo, sabi naman ni Marjorie, uy, katokayo. Unang-una po sa lahat, dapat hindi ka pa nakikipagrelasyon kapag hindi mo lubos na kilala ang tao. Kaya alam mo na ang sagot, no talaga agad. Shoutout naman po sabi ni Virginia Calyag. Sabi naman po dito ni Daisy, good morning from Nueva Ecija, DJ Lindsay. Good morning. Sabi naman ni Jay, maybe there's someone's feeling that he needs to protect. Someone's feelings that he needs to protect. Baka nga kasi may someone, hindi lang feelings, di ba? Yun naman yung katotohanan. Di ba? Oo, nakakaloka yan. Sabi naman ni Zaldi, tahimik si kuya, may balak mamitas ng sariwa. Mamitas na sariwa talaga. Ano to? Sabi ni Jeff, huwag talaga tayo maging kampante sa mga mystery guy na yan. Anong malay natin, dugo or laman ng tao ang hinahapunan nila, aswang pala sila. Hoy! Hindi mo bibigyan ng ibang twist yung istorya. May lahi pala, no? May lahi pala silang mambabarang. My goodness. Oo, may lahing tik-tik. Uy, wag kayong ganyan. Malapit na magmahal na araw. Lumalakas daw ang puwersa ng mga masasamang elemento sa paligid. Totoo yun kapag mahal na araw daw. May kilala kasi ako, ganyan. Hindi ko alam kung, hindi ko i-splok. Baka mamaya puntahan ako sa bahay. Lumalakas yung puwersa ng mga ibang elemento sa paligid kapag magmamahal na araw. Mas malakas yung powers nila, yung mga kabaliktaran ni Lord. Kaya, wag natin i-mention. Oo. Baka mag-guest sila. Guest sila dito bigla. I don't like. Sabi pa dito, ano pa yung mga sinasabi ninyo? Ang ganda mo, Lindsay. Don't mention it. Just try again. Oo. Sabi ni Ate Rosie, sana buti na lang hindi pa siya naka-first base sa'yo, girl. Oo, buti naman nga, no. Hello din naman kay Baby's Love. Hi, gandang Lindsay. Good morning naman sa iyo. Good morning, my friend. So, yun lang para sa akin. Tama lahat ng sinabi ng letters, ng mga commenters natin. Tapos, nasa sayo na yan kung talagang ikaw po ay magpupush through pa with the relationship. But, as for us, na mga friendship mong chismosa, mga kaibigan mo dito sa Lihim ng Liham at sa Energy FM, it's a no for us. I'm sorry. Oo. Kasi syempre, kapag dinivulge mo talaga yung isang bagay or yung mga bagay-bagay about sa life mo, kapag sinabi mo talaga yung mga bagay-bagay tungkol sa life mo, it's like opening up your world to that person that you love. Kasi very important na alam nung tao na mahal mo kung anong meron ka sa buhay mo, kung anong nangyayari sa mundo mo. Ngayon, if you keep on concealing things from her, I don't think magiging healthy ang relationship. Kasi first few, gano'n na ba kayo katagal? 'Di ba? Kung ilang buwan pa lang kayo, tapos ang dami nang hindi sinasabi agad, 'di ba? Lalo na yung idea or fact na meron siyang anak, very vital yan eh. So, I don't think it's gonna last. Kahit na magtiis ka dyan, dadating yung time na masasaktan ka at hindi lang yan ang malalaman mo, bakla, marami pang iba. 'Di ba? So, kung gusto mong panindigan at gusto mong, alam mo yun, i-keep yung relationship, then so be it if you wanna keep the relationship. But the thing is, dapat mag-expect ka pa ng mga bagay. Umpisa pa lang yan. Umpisa pa lang yan ng mga surprise na pwede mong malaman about him. Diba? Dapat matibay yung dibdib mo. Dapat kaya mong endure lahat ng mga pwedeng dumating sa'yo. Diba? Oo, umpisa pa lang yan. Makikipag-break ka na dyan, ate, dapat. Iba ang mysterious sa secretive. Totoo. Iba ang sikreto sa mysterious. Wow! Iba ang mysterious sa may tinatago talaga. Yahoo! Diba? So, that is it. Wait, last na to. Sabi ni Lian Antonio, siguro may mabigat silang pinagdadaanan ng nanay ng anak niya, kaya ayaw niya na pag-usapan. Pero sa akin kasi, hindi kita titigilan or pipigilan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Pag ayaw pa rin magkwento, ate, hiwalay na agad. Baka anakan ka lang din yan. Diba?
So, lagi natin tatandaan na ang isa sa mga foundation ng isang magandang relationship is that you can communicate well and talk to that person that you love freely. You know, you can share things with him or her freely. No? Walang bars, 'di ba? Kahit anong gusto mo sabihin, ikwento mo sa kanya, lahat ng walang, alam mo 'yon, reservation. Pero kung sa umpisa pa lang, 'di ba, ayaw niya nang magkwento, ayaw niya nang mag-share, so paano magiging healthy ang relationship? So magkakaroon ka ng maraming tanong tulad ng nangyayari ngayon sa isip mo, 'di ba? Tapos ang problema niyan is manggugulo ka pa ng ibang tao para lang malaman mo yung katotohanan, 'di ba? So ang pangit. Oo. So, yun lang. Dapat kung gusto nyo tumagal ang relationship, you should communicate. Lagi nilang sinasabi, diba? Communication is the key to a great relationship, to a lasting relationship. But we're also missing out on the point na kailangan makipag-cooperate din both persons, diba? Na involved sa relationship. So, for me aside from communication, cooperation is also the key to a great and lasting relationship. Kasi kahit pa mag-usap kayo na mag-usap, kahit pa dumaldal kayo na magdumaldal, at kahit mag-come up kayo to an agreement, pero hindi makikipag-cooperate ang isa't isa, lalo na yung jowa mo, kung hindi siya makikipag-cooperate sa'yo by telling you kung ano ba talagang thing or score doon sa past niya, hindi pa rin magiging okay yan. Wow! So cooperation and communication is the key or are the keys to a great and lasting relationship. O para pa yung pag-ibig, di ba? Yun lang yun. Thank you so much, Marjorie. I hope maliwanagan ka at makapag-desisyon ka na kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari with yourself and with your relationship. Okay? Once again, ito po ang Lihim ng Liham at kasama niyo po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! VP Choice Awards on the 15th, March 15 na po ang start ng voting. Baka naman gusto nyo ako iboto at ang Energy FM at si Papa Jackson, Carjack, no? Baka naman gusto nyo kaming iboto. Baka lang naman, no? Hoy! Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal